Yung mga may sakit sa puso, yung mga may underlying conditions na tinatawag natin high blood, mga may heart failure, maaaring itong mag-worsen, no, dahil sa stress. Stress ang isa sa mga risk factor kasi kung bakit ah, pwedeng lumubha ang mga sakit natin. No? Kaya as much as possible, alam natin na mahirap, pero as much as possible, iwasan natin ma-stress ngayong mga panahon na ito. Dapat iwasan din natin yung mga nakakahawang sakit kapag, kunyari, yung example, sa leptospirosis. Iwasan natin kung as much as possible, kung pwedeng hindi tayo lumusob sa baha, ah, gawin natin. O kaya kung kailangan talaga, meron tayong mga, kapag after natin lumusob sa baha, maghugas tayo agad. Okay? Tapos yung mga may open na sugat, maghugas agad. At saka, pwede tayong uminom ng mga ating prophylaxis. Kunyari, hypertension, biglang tumaas ang BP. Siyempre, important, inumin pa rin ng maintenance na gamot kung meron man. No? Huwag kakalimutan inumin ng maintenance na gamot, number one. Number two, yun nga, iwasan ng stress. Yan ang mga makapagpataas ng BP, worsen ng ating sakit sa puso, no? Ah, at saka yun, iwasan natin yung mga ibang sakit kasi kunyari magkaroon ng lagnat, magkaroon ng trangkaso, magkaroon ng ibang sakit, mga leptospirosis, pwede rin itong mag-worsen dun sa ating heart condition. Siyempre ngayon ay panahon po ng tag-ulan at alamin natin kung ano ba yung mga possible na mga sakit o dapat tandaan ng ating mga kababayan, lalo na may kaugnayan po sa mga may sakit sa puso. Okay, ngayon no, kapag ngayong mga panahon ng may sakuna, yung mga may sakit sa puso, yung mga may underlying conditions na tinatawag natin high blood, mga may heart failure, maaaring itong mag-worsen, no, dahil sa stress. Stress ang isa sa mga risk factor kasi kung bakit ah, pwedeng lumubha ang mga sakit natin. No? Kaya as much as possible, alam natin na mahirap, pero as much as possible, iwasan natin ma-stress ngayong mga panahon na ito. Lalo na po, Doc, yung Ah, mga nabahaan at siyempre ay inilikas dahil nga sa sobrang baha at nasa evacuation center, nako, ay yung stress mo yung sinasabi, talagang yan ang nararanasan ng ilan sa ating mga kababayan. Tama, tama. Tsaka bukod dyan, dapat iwasan din natin yung mga nakakahawang sakit. Kapag, kunyari, yung example, sa leptospirosis, iwasan natin kung as much as possible, kung pwedeng hindi tayo lumusob sa baha, ah, gawin natin. O kaya kung kailangan talaga, meron tayong mga, kapag after natin lumusob sa baha, maghugas tayo agad. Okay? Tapos yung mga may open na sugat, maghugas agad. At saka, pwede tayong uminom ng mga ating prophylaxis. Opo, opo. Madalas po ba itong mga may sakit sa puso kapag may mga ganitong sakuna ay talagang nagti-trigger sa kanila, Doc? At ano ba yung mga gamot na possible o yung mga parang ano bang papaano mo ba lulunasan yung mga ganoon na may sakit po sa puso? Okay, kapag lumubha ka sa sakit, kunyari hypertension, biglang tumaas ang BP. Siyempre, important, inumin pa rin ng maintenance na gamot kung meron man. No? Huwag kakalimutan inumin ng maintenance na gamot, number one. Number two, yun nga, iwasan ng stress. Yan ang mga makapagpataas ng BP, worsen ng ating sakit sa puso. No? At saka, yun, iwasan natin yung mga ibang sakit kasi kunyari, magkaroon ng lagnat, magkaroon ng trangkaso, magkaroon ng ibang sakit, mga leptospirosis, pwede rin itong mag-worsen dun sa ating heart condition. Opo, opo. Pinag-uusapan po natin itong mga kababayan natin na nasa mga evacuation center, sa mga possible na mga karamdaman, sakit po na mararanasan po nila bukod po sa sakit sa puso dahil sa sobrang stress. Ano pa po yung mga possible na nakikita po ninyong banta sa kalusugan ng ating mga kababayan na nasa mga evacuation centers? O dyan sa evacuation centers, no? Mga malalapit talaga yung mga magkakalapit talaga yung mga iba-ibang tao dyan na nakakasalamuhan nila. No? So iwasan ng mga nakakahawang sakit kagaya ng tuberculosis, ng mga flu, ng tsaka kasama din dyan kasi syempre kapag nasa evacuation center, hindi natin controlled ang pagkain at saka ang inumin. So pwede rin silang magka-gastroenteritis o yung sakit sa tiyan o masisira yung tiyan dahil sa mga nakain. At saka actually yung gastroenteritis, pag virus ang cause, pwede rin siya mabilis siyang makahawa sa mga kasama natin kahit hindi natin nakain yung nakain nila.
Papaano ba, Doc, yung tamang hygiene at sanitation naman kapag nasa evacuation po yung ating mga kababayan? Okay, pag nasa evacuation center, syempre, number one, dapat ano pa rin ang hand washing natin. No? Yan ang number one talaga na precautionary measure natin para iwasan ang makapagpasa ng mga sakit. No? Hand washing, o kaya kung meron, mag-alcohol. Tapos yung mga pagkain natin, yung mga ibibigay sa ating pagkain, panatili natin nasa may malinis at safe na lugar. Kapag medyo matagal na yung pagkain na nabigay at hindi nakain, at kunyari, pagkuha natin, may amoy na, o kaya napansin natin medyo maasim na, wag na natin kainin. Alam ko, yung iba, pag gutom na gutom, pero as much as possible, humingi tayo ng bagong pagkain kasi mas mahirap na masira ang tiyan nyo habang nasa evacuation center. Medyo mahirap na lunasan talaga yan. Opo, opo. Papaano ho ba yung yung sinasabi nilang possible ba din yung diarrhea outbreak diyan sa mga evacuation centers na mararanasan din po ng mga kababayan natin? Yes, yes, very possible yan. Kasi nga, yun nga, sinabi ko kanina, yung pagkain, number one. And number two, kung virus talaga ang cause, para yung trangkaso na kahit nagsasalita lang, nag-uusap lang kayo, magkatabi lang kayo, pwede kayo mahawa agad nung diarrhea niya. No, may mga ganong klase ng diarrhea na tawag nating viral gastroenteritis. Opo, opo. Bukod sa, alam mo na, yung mga ayuda, dapat bang may mga doktor? Hindi ko alam kung may mga doktor, sapat ba yung bilang natin na mga manggagamot na nakaantabay din, sabay ba? Yung mga ayuda, tapos at the same time, may mga doktor din na nangangasiwa o tumutugon din sa kalusugan ng ating mga kababayan nasa mga evacuation centers. Opo, as much as possible, mas maganda talaga may doktor dyan. No? Pero hindi natin maiwasan kasi kahit nga hindi sa evacuation center, kulang na kulang ang doktor talaga sa Pilipinas. Ang doctor-to-patient ratio sobrang baba talaga. So, may ibang evacuation center na nakakapagkuha sila ng mga doktor o kaya nurses, barangay health workers, na tutulong sa kanila. Pero meron pa rin, alam ko, mga ibang evacuation center na wala talaga. Opo, opo. Huli na lang bago ko ipasa kay Partner Admar, Doc, nabanggit po ninyo kanina yung pagtatae, pasintabi lamang sa mga nakikinig, no? Nanonood po sa atin yung pagtatae. Kapag, paano ba nila maiwasan po yan, lalo na po dyan sa evacuation centers? Hindi mo papipigilan yung mga kababayan natin na talagang ganyan ang mararamdaman na kung sakali man. Oh, yun talaga. Siyempre, hand washing talaga, number one. Dapat hygiene, maayos talaga. Hand washing, iwasan ng mga sirang pagkain. At kung meron ng diarrhea, as much as possible, iwasan natin ma-dehydrate. No? So kapag kunyari, dudumi tayo, inom tayo agad ng tubig o kaya yung mga tubig na may electrolytes or oral hydration solution natin. Inom tayo agad. Kung ilan ang idudumi natin, kunyari sabihin natin 1 litro ang dinumi mo na tubig, 1 litro din ang inumin mo para ma-replace mo lahat ng na walang tubig at saka electrolytes sa katawan.